What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, meron akong itatanong sa inyo. Alam niyo yung feeling na nagpadala ka na ng crypto, tapos biglang sasabihin sa'yo ng nakatansak mo na wala ako natanggap. Ang problema, nasa blockchain, may transaction history, at higit sa lahat, naipasa na pala sa ibang wallet. Dito nagiging interesting yung isa sa mga insidenteng inulat na nangyari ng in-person o P2P transaction sa Rojas Boulevard. At ayon sa report, umabot sa 60,000 USDT ang involved sa transaction. At nang sabihin umano ng suspect na fake o wala siyang natanggap na crypto, ginamit ng transaction record at wallet tracking para i-check kung ano talaga nangyari. At dito natin makikita ang isang napakalagang lesson. Sa crypto, hindi sapat na maniwala ka sa sinasabi ng katansak mo. Kailangan marunong kang mag-verify. So yung balita na to ay tungkol sa Pinos, ang Bitpinas, no? So sabi niya dito, pagka P2P sa kanya, pinasa niya agad sa ibang wallet. Tapos sasabihin niya wala siyang na-receive. Siya lang ang nakaisip niyan. When a scammer claimed 60,000 USDT, sent to her was fake during an in-person P2P trade along Rojas Boulevard, on-chain records proved otherwise. Here is how transaction logs and wallet tracking enable a victim to execute citizen arrest and hand the suspect over the Pasay City Police. No? So yung link niya nandito, full details, no, sa kanilang so puntahan nyo na lang yan. Kasi iba yung pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin dito yung mga panganib na at ano yung mga dapat nating tandaan, no, tungkol dito. Bakit mapanganib yung P2P? Ang P2P o peer-to-peer trading ay simple lang ang konsepto. Ikaw at yung ibang tao ay nagkakaroon ng transaction. Kunwari may USDT ka. May peso naman tapos may peso yung buyer. Meron siyang cash. Magkikita kayo o gagamit kayo ng P2P platform. Ikaw yung magre-release ng USDT kapag nakapagbayad na siya. Mukhang napakasimple pero may isang problema kasi dito. Tiwala. Kailangan mo siguraduhin na totoong nagbayad yung kabilang party. At kailangan din ng kabilang party na siguraduhin totoong magre-release ka ng crypto. Kaya ginagamit ang escrow system ng maraming P2P platform. Pero kahit may platform, hindi ibig sabihin na automatic safe na yung lahat. Dito pumapasok yung mga social engineering. May mga taong maaaring magsabi na, "Sir, nag-send na ako. Ma'am, delayed lang yung transaction. Wala ako natanggap. Fake yung crypto, hindi pumasok sa wallet ko." At kung hindi ka marunong talaga mag-check, baka ikaw pa yung maniwala ka. No? Ang importanteng lesson dito, verify. Huwag kang magtiwala. Ito yung mindset na gusto kong tandaan nyo. Verify, don't trust. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng tao ay scammer. Ang ibig lang sabihin nito kapag may pera at crypto na ang pinag-uusapan, huwag mong gawing proof ang salita ng ibang tao. Halimbawa, sinabi niya, "Hindi ko natanggap." Okay, na next question mo dapat, ano ang transaction hash? Saan ipinadala? Anong wallet address? Anong network? Ano ang status? Confirm ba? At kung blockchain transaction ito, pwede mong tingnan mismo ang transaction record gamit yung tamang blockchain explorer. Dahil yung blockchain ay may permanenteng record ng transaction. Pero hindi ibig sabihin na dahil sinabi ng tao na wala siyang natanggap, automatic na wala talaga siyang natanggap. Screenshot is not enough. Isa to sa pinakamalaking do not sa crypto. Huwag basta maniwala sa screenshot. Pwede may screenshot na payment sent, transaction completed, USDT received. Pero screenshot lang yun. Hindi yun ng blockchain, hindi yun ng bangko, hindi yun definite proof. Kailangan mong i-check ang actual transaction. Halimbawa, nagpadala ka ng USDT sa isang wallet address. I-check mo ang TXID or transaction hash. Tapos i-verify. Recipient address, amount, token, network, timestamp, transaction status. At kung applicable yung destination wallet's transaction history. Dito nagiging powerful yung blockchain. Dahil hindi mo kailangang umasa lang sa sinasabi ng kausap mo. Pero may isa pang delikado. Wrong network. Ito yung madalas na nakakalimutan ng mga beginners. Sabihin na natin nag-send ka ng USDT. Pero maraming networks yung pwede mong gamitin depende sa platform at wallet. Kunwari, Ethereum yung gamit mo. Tron, o ano pa ba? BNB, at marami pa. Kung mali yung network, pwedeng magkaroon ng malaking problema. Kaya bago ka mag-send, siyempre kailangan mo muna i-check yung network. Hindi sapat na hindi porket pareho sila ng USDT, kailangan compatible yung network ng sender at recipient. At kapag malaking amount na yung pinag-uusapan, huwag mong isipin na bahala na. Siguro okay na yan. Hindi. Kailangan mo muna mag-verify. Huwag magpa-pressure. Isa sa mga common tactic ng mga scammer, pressure. "Sir, bilisan mo. Ma'am, i-release mo na. May ibang buyer pa ako." Sayang yung transaction. Last chance.
Kapag may mga malaking amount na involved, huwag mong hayaan na pagmadaling ka ng ibang tao na magdesisyon ng pera. Magdesisyon para sa pera mo, no. Huwag mo hayaan na ibang tao yung magdesisyon ng pera mo. Kapag kailangan mo nang mag-check ng transaction, mag-check ka. Kapag kailangan mo mag-double check ng wallet address, mag-double check ka. Kapag kailangan mo humingi ng prueba, humingi ka. Mas mabagal ang verification kaysa sa scam. Pero mas okay na mabagal kaysa magsisi. Ito yung mga do's, mga dapat gawin sa P2P crypto. Maging practical tayo. Ano yung mga dapat mong gawin? Una, gumamit ng reputable platform. Kung P2P transaction ang gagawin mo, mas magandang gumamit ng established platform na may escrow at dispute mechanism. Pero tandaan na reputable platform doesn't mean zero yung risk. Kailangan mo pa rin sundin yung security procedure. Pangalawa, stay inside the platform. Kung sa isang P2P platform nagsimula ang transaction, hanggat maaari, doon mo rin gawin ang communication at transaction process. Huwag basta pumayag na, kuya, sa Telegram na lang tayo mag-usap, WhatsApp na lang, o direct deal na lang para walang fees. Kapag inilabas mo ang transaction sa platform, maaaring mawala ng ilang protection na pwedeng gamitin dun sa platform. Pangatlo, verify the payment yourself. Huwag umasa sa screenshot. Kung bank transfer, check your actual bank account. Kung crypto, check the actual blockchain transaction. Kung platform payment, check the platform itself. Ikaw ang mag-verify. Double check the wallet address. Bago ka mag-send ng crypto, check again and again. Dahil kapag maling address yung napadalhan mo, maaaring napakahirap o imposibleng ma-recover ng pondo. Tapos, keep records. Kailangan itago ninyo yung mga records ninyo. Huwag nyo hahayaan na mawala yung mga records ninyo kasi yun ang magiging pruweba nyo once na hinabol ninyo yung mga bagay-bagay na yun. No? Kailangan yung transaction ID, screenshot, chat history, order number, wallet addresses, payment receipts, dates at saka mga timestamp. Hindi dahil napaparanoid ka, kundi dahil kapag may dispute, yung evidence talagang nagmamatter yan. Ang mga don'ts na dapat na hindi mo gagawin once na nasa P2P ka. Ito naman yung mga bagay na kailangan mong iwasan. Una, huwag mag-release ng dahil lang sa screenshot. Kung screenshot, hindi yun sapat. Kailangan mo munang mag-verify. Pangalawa, huwag magtiwala sa pending na claim. Papunta na, pending na, delayed lang, system issue. Okay. Pero ang tanong, pumasok na ba talaga? Kung hindi pa confirm, huwag mag-release kung ikaw ang seller at hindi pa validated ang payment ay sa platform rules. Pangatlo, huwag makipag-deal outside that platform nang walang dahilan. Kapag sinabi ng tao, direct na lang tayo. Mas mabilis, mas mura. Walang middleman, mag-ingat. Minsan ang convenience ang gumagamit para alisin ang protection. Pang-apat, huwag mag-transact ng malaking amount sa taong hindi mo kilala gamit lang ang tiwala. Lalo na kung in person, imagine mo 100,000, 500,000, or million. Tapos ang security mo ay okay naman siya kausap. Hindi yun sapat. Trust is not a security system. Kung malaking amount, mas maging mabusisi tayo. Ito ang pinaka-importanting point para sa mga investor. Habang lumalaki ang amount, dapat lumalaki rin ang level ng verification mo. Kung 500 pesos transaction, maybe manageable ang risk. Pero kung 50,000, 100,000, 1 million, hindi na pwedeng okay na siguro yan. Dapat may process ka. Una, verify the platform. Pangalawa, verify the counterparty. Pangatlo, verify the payment. Pangapat, verify the blockchain transaction. Panlima, keep documentation. Pang-anim, know the platform dispute procedure. Huwag lang platform ang tinitignan. At dito ko gustong expand yung discussion. Kapag sinabi mag-ingat sa crypto, madalas ang naisip ng tao, Bitcoin ba yan? Ethereum ba yan? USDT ba yan? Pero minsan hindi yung crypto ang pinakamalaking problema. Yung platform at transaction environment. Pwedeng magandang asset ang hawak mo, pero kung nasa questionable platform, problema. Pwedeng legitimate ang technology, pero scam ang kausap mo. Pwedeng real ang website, pero fake ang support. Pwedeng totoong exchange, pero fake ang link na pinuntahan mo. Kaya kapag may ginagamit kang investment platform, tanungin mo, ano ang companies? Saan sila na-registered? May regulatory status pa sila? May malinaw bang withdrawal process? May customer support ba? May history ba ang platform? At higit sa lahat, may warning ba ang regulators tungkol dito? Huwag magpadala sa too good to be true. At ito ang mga classic, may mga nagme-message guaranteed na 10% every week. Zero risk, double your money, exclusive investment, limited slots, guaranteed profit. Kapag narinig mo yan,
stock. Hindi dahil automatic na scam, pero dahil kailangan mong mag-investiga. Sa investing, risk is part of the game. Kapag may nagsabi sa'yo na walang risk, red flag na yun. Ang lesson sa 60,000 USDT incident, balikan natin yung insidente. Ang pinaka-interesting dito ay hindi lang yung halaga. Hindi rin yung confrontation. Ang pinaka-importante ng lesson dito ay yung record. Records matter. Kapag may disagreement sa transaction, hindi dapat puro, sinabi niya, sinabi ko, hindi ko natanggap, nasend ko. Dapat may evidence, blockchain records, transaction IDs, wallet movements, platform records, payment history, payment records, chat history, at iba pang documentation. Dahil sa digital finance, evidence can be digital. At dahil transparent ang maraming public blockchains, may paraan para matrace ang mga movement ng assets, subject big. Siyempre sa limit, may mga paraan para matrace ang movement ng assets, subject, simple sa mga limitation ng blockchain at mga available information. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na automatic mong malalaman kung sino yung owner ng bawat wallet. Hindi rin ibig sabihin na lahat ng crypto transaction ay madaling matrace. Pero ang transaction history mismo ay maaaring maging napakalagang evidence. Kung may isang bagay akong gusto nyong tandaan pagkatapos ng video na to, huwag maging careless dahil crypto lang. Real money ang crypto. At kung pinaghirapan mong kumita ng 20,000 pesos, 50 or 100,000, hindi mo dapat basta ibigay ang control dahil lang sa sinabi ng isang stranger na magtiwala ka sa akin. Hindi kailangan maging paranoid, kailangan lang maging systematic. Verify the platform, verify the transaction, verify the payment, verify the wallet, keep your records, at kapag may pag nagmamadali ka, huminto ka. Kapag may nagsasabing wag na mag-verify, mas lalo kang mag-verify. Dahil sa mundo ng crypto, hindi sapat na marunong kang bumili. Hindi sapat na marunong kang mag-trade, hindi sapat na alam mo yung Bitcoin, hindi sapat na alam mo yung USDT. Kailangan marunong ka rin protektahan yung sarili mo. Kasi minsan, ang pinakamalaking investment lesson ay hindi kung kailan ka dapat pumili, kundi kung paano mo hindi mawawala yung pinaghirapan mong pera. At lagi niyong tatandaan, do your own research. Doesn't only mean research the coin o yung bibilin mo. Research the platform, research the counterparty, research the transaction, at higit sa lahat, verify before you trust. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Kung nagustuhan nyo ang ating video, i-like and share ang ating video. At syempre, mag-subscribe ka na rin dito sa ating channel. Lalong-lalo na kung gusto nyo yung mga ganitong klase lang na mga kwentuhan, topics about sa crypto market. So, ayun lang mga ma'am sir. Saludo sa inyo at syempre, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!